Babe, chill ka lang. Si Winona? She is just a free maid. Isang pabigat na ginawa kong asawa para lang tumahimik ang mga board members at pamilya ko. Wala siyang silbi, kundi maging tagalinis at tagaalaga ng anak ko. Utang na loob niya ang buhay niya sa pamilyang ito, kaya dapat lang siyang maging alipin ko habang buhay. Sa labas ng malaking pinto ng opisina, nanigas ang buong pagkatao ni Winona. Hawak ng kanyang magagaspang na kamay ang isang maliit na kahon ng pelos. Sa loob nito ay ang nakasisilaw na singsing na pamana ng pamilya ni Ferdinand, ang mismong singsing na isinangla ng kanyang asawa noong mga panahong naghihirap pa sila. 3 taon niya itong binuno. 3 taong pagpupuyat sa pagmamasa ng harina, pagbenta ng mga ensaymada ng patago. Mabawi lamang ang dangal ng lalaking minamahal niya para sana sa kanilang ika-10 anibersaryo ngayon. Isang matalim na halakhak ng babae ang sumunod mula sa loob ng silid. Halakhak ni Isabel, ang maganda at sopistikadang marketing director ng kumpanya. Sabagay, amoy bawang at mantikilya palagi ang asawa mo. Nakakadiri ang mga kamay niya, puro kalyo at peklat. I can't even imagine paano mo siya natitiis sa kama. Tila ba may 1,000 karayom na sabay-sabay na itinusok sa lalamunan ni Winona, na wala ng pakiramdam ang kanyang mga binti at tila nanlamig ang kanyang buong sikmura. Ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ng asawa niya na lumalabas sa awang ng pinto ay biglang naging nakakasulasok na hangin. Nanginginig niyang naihugot ang hininga habang mahigpit na ikinuyom ang kanyang palad. Ibinaon niya ang sariling mga kuko sa kanyang balat upang pigilan ang nagbabadyang paghikbi. Dumugo ang kanyang ibabang labi mula sa mariing pagkakagat. Wala siyang inilabas na kahit anong panangis. Ang pinakamatinding pighati ay madalas walang tinig. Ito ay isang bagyong nananalasa sa loob ng dibdib na walang iniiwang buhay. Saan siya nagkamali? Ang 10 taon ba ng pagiging aso't pusa sa loob ng bahay? Ang pag-alay ng kanyang dugo at pawis para sa pamilyang ito? Lahat ba yun ay bayad lamang sa isang utang na loob na kailanman ay hindi niya mababayaran? Dumausdos ang maliit na kahon mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at tahimik na bumagsak sa makapal na karpet. Hindi na niya ito pinulot. Dahan-dahan siyang umatras. Hilam sa luha ang mga mata, ngunit walang luhang pumapatak. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa lumang apron na suot niya. Sinusubok na langhapin ang amoy ng harina at vanila. Ang tanging pamilyar na bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas sa mga sandaling gumuho ang kanyang mundo. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nakatayo sa dilim si Manang Rosa. Nakita ng matandang kasambahay ang lahat ng nangyari. May lungkot at awa sa mga mata nito, ngunit nanatili itong walang kibo at nakayuko. Isang malalim na pagbuntong hininga lamang ang pinakawalan ng matanda bago ito tuluyang naglaho sa anino ng malaking mansyon. Tuliro at parang lantang gulay na naglakad si Winona pabalik sa kwarto ng kanyang anak na si Enzo. Ang kanyang 7 taong gulang na anghel ang tanging dahilan kung bakit siya humihinga. Kailangan niyang makita ang anak. Kailangan niyang mayakap ang nag-iisang piraso ng kanyang puso na nananatiling buo sa gitna ng pagkasira ng kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakahiga ang bata, mahimbing na natutulog habang yakap ang isang maliit na unan. Ngunit ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Winona ay ang isang napakalaking kahon na nakapatong sa tabi ng higaan ni Enzo. Isang mamahaling robot na matagal na nitong hinihingi, ngunit hindi niya maibili dahil kinokontrol ni Ferdinand ang bawat sentimo ng gastusin sa bahay. Lumapit siya at kinuha ang maliit na card na nakasabit sa magarbong laso. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binabasa ang mensaheng nakasulat gamit ang eleganteng sulat kamay. Happy ika-7 birthday, my little prince. I love you so much. Love, Mommy Isabel. Gumuho ang huling haligi ng kanyang pagkatao. Unti-unting nanlabo ang kanyang paningin habang tinititigan ng salitang mommy. Hindi lang ang asawa niya ang ninakaw sa kanya.
Unti-unti na ring inaagaw ng mga halimaw ang nag-iisang dahilan ng kanyang paghinga. Sinalubong ng umaga ang malamig na kusina na may dalang mapanlinlang na kapayapaan. Nakatayo si Winona sa harap ng lababo. Walang tigil sa pagkayod ng mga natuyong mantsa sa kawali habang ang isip niya ay lumulutang pa rin sa madilim na bangin ng nakaraang gabi. Bawat paghinga niya ay may kasamang kirot. Tila mga bubog ng basag na salamin ang gumuguhit sa kanyang lalamunan. Naramdaman niya ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango na papalapit mula sa kanyang likuran. Dalawang malalakas na braso ang yumakap sa kanyang baywang. Hinalikan siya ni Ferdinand sa pisngi. Isang halik na walang init, walang kaluluwa. Happy 10th anniversary, Hon! Masiglang bati ni Ferdinand. Hawak ang isang pumpon ng mga lantang rosas na halatang binili lamang sa tabi-tabi ng madaling araw. I'm sorry kung ito lang ang nakayanan ko today. Masyadong busy sa kumpanya. You know how it is. But I appreciate everything you do here. Tinitigan ni Winona ang mga pulang bulaklak. Ang mga talulot nito ay may mga itim na gilid na unti-unting nalalagas. Parang ang mismong pagsasama nila. Gusto niyang isumbat ang lahat. Gusto niyang itanong kung ang pagiging busy ba sa kumpanya ay ang pagpapakasarap sa ibabaw ng ibang babae. Ngunit pinigilan niya ang kanyang dila. Isang matipid at mapait na ngiti lamang ang itinugon niya habang tinatanggap ang mga bulaklak dahil alam niyang wala siyang laban sa sarili niyang pamamahay. Hindi pa man siya nakakabawi sa pagpapanggap. Umalingaw-ngaw ang matatalim na yabag ng takong mula sa hagdanan. Bumaba si Doña Carmen, ang kanyang biyenan. Suot ang paborito nitong bestidang sutla, habang walang tigil ang mga daliri nito sa pag-ikot sa butil ng rosaryong perlas. Ang mga mata nitong kasing lamig ng yelo ay dumapo kaagad kay Winona. Winona, nasaan ang mga bitamina ng apo ko? Kanina ko pa hinahanap sa ibabaw ng counter, puro harina lang ang nakakalat diyan. Matinis na sita ng matanda. Dali-daling pinunasan ni Winona ang kanyang mga kamay. Nilagay ko po dyan mismo kagabi, Mama. Sigurado po ako, katabi ng baso niya. Isang nakakainsultong ngisi ang gumuhit sa labi ni Doña Carmen. Lumapit ito sa pinakasulok na kabinet, binuksan yon, at padabog na inilapag ang bote ng bitamina sa harap ni Winona. Sinungaling! Narito sa loob ng kabinet ng mga panlinis. Gusto mo bang malaso ng apo ko? Tumaas ang boses ng biyenan, sapat upang marinig ng buong kabahayan. Lagi ka na lang nakakalimot. Ano bang nangyayari sa utak mo, ha? Nababaliw ka na ba? Kung hindi mo kayang maging ina, sabihin mo ng maaga dahil hindi ko hahayaang mapahamak si Enzo sa kapabayaan mo. Nanlaki ang mga mata ni Winona. Tiyak niya, daang porsyentong tiyak niya na inilagay niya iyon sa counter. Hindi siya maaring magkamali. Ngunit sa talim ng titig ng biyenan at sa kawalan ng imik ng kanyang asawa, nagsimulang may-anig ang kanyang tiwala sa sarili. Ako ba ang nagkamali? Nawawala na ba talaga ako sa sarili ko? Ang mga katanungang ito ay lason na unti-unting gumagapang sa kanyang isipan. Bago pa man siya makapagsalita, tumunog ang kampana mula sa pangunahing pintuan. Pumasok si Isabel, tila isang reyna na dumating upang suriin ang kanyang kaharian. Ang nangiti nito ay kasing tamis ng pulot, ngunit may itinatagong kamandag. Hi, Ferdy! I brought the documents you asked for. Malambing na wika ng babae bago bumaling kay Winona. Oh, hi Winona. Good morning. Naisip ko kasi na anniversary niyo ngayon, so I bought you a little something. Inabot ni Isabel ang isang magarbong paper bag. Nanginginig ang mga kamay ni Winona nang ilabas niya ang laman nito. Isang napakasikip at maikling pulang bestida na yari sa maselang tela. Isa itong damit na hindi kailanman magkakasya sa katawan ng isang inang nanganak na at araw-araw na nagpapawis sa kusina. Isa itong damit na perpekto para sa katawan ni Isabel. Size 0 yan. I thought it would motivate you to, take care of yourself more.
Sayang naman kasi ang ganda mo kung magpapabaya ka lang sa bahay. Patuloy ni Isabel na may halong pambabastos sa tono. Hindi na nakapagpigil si Winona. Binitiwan niya ang damit sa ibabaw ng mesa. Hindi ko ito kailangan at mas lalong hindi ko kailangan ng awa mo. Biglang humakbang si Ferdinand at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Winona. Binaon ang mga daliri nito hanggang sa mamula ang kanyang balat. Bakit ka ba ganyan, Winona? Napaka-paranoid at bastos mo. Asik ni Ferdinand habang umaarte bilang tagapagtanggol ng kanyang kabit. Nagmamagandang loob na nga si Isabel. Ganyan pa ang igaganti mo. Utang na loob mo pa nga sa amin na binibigyan ka ng halaga sa bahay na ito kahit wala kang ambag. You're acting crazy again. Tinalikuran siya ng tatlo. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kusina. Parang isang estatwang unti-unting pinupukpok hanggang sa madurog. Bumalik siya sa tapat ng lababo. Binuksan niya ang gripo at hinayaang umagos ang tubig. Kinuha niya ang isang mamahaling puting plato upang hugasan. Habang kinukuskus niya iyon, napadako ang kanyang paningin sa kanyang sariling refleksyon sa makintab na porselana. Nakita niya ang isang estranghero. Ang mga mata nito ay nanlalalim. Ang buhok ay magulo at walang ayos, at ang mukha ay ginuhitan ng matinding pagod at takot. Unti-unting napagtanto ni Winona na hindi lamang ang asawa niya ang ninanakaw sa kanya. Ninanakaw na rin nila ang kanyang katinuan. Sa paghakbang niya patungo sa sala upang magtuyo ng kamay, dumaan siya sa bukas na pinto ng aklatan ng kanyang biyenan. Sumagip sa kanyang paningin ang isang makapal na kayumangging folder na nakapatong sa ibabaw ng mesa. May logo yon ng isang kilalang pribadong ospital. Nang bahagya siyang lumapit at sumilip, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nakasulat sa unang pahina sa malalaking itim na letra, Psychiatric Evaluation Report. At sa ilalim nito, malinaw na nakalimbag ang buo niyang pangalan. Bakit mayroong dokumentong medikal ang kanyang biyenan patungkol sa kanyang isipan na hindi man lamang niya alam? Wala siyang oras upang unawain ang nakita dahil umalingaw-ngaw ang boses ng batang pumupunit sa kanyang puso mula sa sala. Boses ni Enzo. Tumakbo siya patungo roon, umaasang ang pagyakap sa anak ang magpapatahimik sa mga bagyong namumuo sa kanyang isip. Nadatnan niya si Enzo na nakaupo sa sahig. Naglalaro ng bagong robot habang katabi si Isabel na nagbabasa ng isang librong pambata. Ngumiti si Winona. Pilit itinatago ang panginginig ng kanyang mga labi at humakbang palapit sa kanyang anak. Ngunit huminto sa paglalaro si Enzo. Tumingala ang bata, hindi sa kanya, kundi kay Isabel. Itinuro ng maliliit na daliri ng kanyang anak ang direksyon kung saan nakatayo si Winona. Ang mga inosenteng mata ng bata ay naglalaman ng pagkalito. Tita Isabel, sambit ni Enzo sa wikang Ingles na hindi masyadong nauunawaan ni Winona. Is she the crazy maid you told me about? Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Winona. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang sampal. Ito ay isang matalim na kutsilyong ibinaon ng malalim sa kanyang dibdib. Hinihiwa ang huling hibla ng kanyang pagiging ina. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng malawak na sala. Ang mga salitang binitawan ng inosenteng bata ay tila naging malalaking batong sunod-sunod na ibinagsak sa dibdib ni Winona. Hindi siya makahinga. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang unti-unting humakbang palapit sa kanyang anak. Pilit iniaabot ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo mula sa walang katapusang pag-aalaga sa pamilyang ito. Enzo, anak, ako ito, si Mommy. Garalgal ang boses ni Winona. Tila nagmamakaawang makilala ng sariling dugo at laman. Ngunit sa halip na salubungin siya ng yakap, umatras ang 7 taong gulang na bata. Nagsalubong ang makapal nitong kilay at pilit na tinakpan ang sariling ilong gamit ang maliit nitong kamay. You smell bad, inosenteng wika ni Enzo, na ang bawat pantig ay parang punyal na sumusugat sa pandinig ni Winona. Amoy mantika ka at pawis, ayaw ko sayo. Si Tita Isabel, amoy bulaklak.
Siya na lang ang gusto kong maging mommy. Isang matamis at mapagmalaking ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isabel. Mahinhin nitong hinaplos ang buhok ng bata. Umaarte na tila isang santa na nag-uumapaw sa pag-unawa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa panunuya nang sulyapan niya si Winona. "Oh, Enzo baby, don't say that to her." Malamig na saway ni Isabel sa bata, bagaman ang tono nito ay halatang nag-e-enjoy sa sitwasyon. Nagpakapagod siya sa kusina para ipaglinis tayo. "You should be nice to the help." Upang tuluyang makuha ang atensyon ng bata, inilabas ni Isabel mula sa kanyang mamahaling bag ang isang pinakabagong modelo ng tablet computer. Kuminang ang mga mata ni Enzo. Mabilis na tinalikuran ang kanyang umiiyak na ina upang yakapin si Isabel bago tuluyang nagtuon ng pansin sa makinang na screen ng gadget. Para bang tinakasan ng kaluluwa si Winona. Hindi niya matanggap na ang anak na daladala niya sa kanyang sinapupunan ng 9 na buwan, ang anak na iginapang niya noong mga panahong wala pa silang pambili ng gatas, ay tuluyan ng nilalason ng isipan. Naalala niya ang paboritong pagkain ng kanyang anak. Ang tanging bagay na palaging nagpapangiti rito tuwing umaga, dali-dali siyang tumakbo, pabalik sa kusina, halos madapa sa pagmamadali. Nanginig ang kanyang mga kamay habang inilalagay sa isang magandang porselanang platito ang bagong lutong ensaymada. Mainit-init pa ito, umaapaw sa tinunaw na mantikilya at matamis na asukal. Baka sakaling sa pamamagitan nito, maalala ng kanyang anak ang tunay na lasa ng pagmamahal ng isang ina. Pagbalik niya sa sala, dala ang platito at ang huling patak ng kanyang pag-asa. Lumuhod siya sa tabi ni Enzo. "Anak, tingnan mo." Malambing na alok ni Winona. Sinusubukan pigilan ang pagpatak ng kanyang luha. "Ipinagluto kita ng paborito mo. Mainit pa ito, Enzo. Tikman mo, anak." Sulyap lamang ang ibinigay ng bata sa tinapay bago muling ibinalik ang mata sa nilalaro. Ngunit bago pa man makapagsalita si Winona upang pilitin ng anak, isang malakas na kamay ang humampas sa kanyang braso. Sa lakas ng pagkabigla ni Winona, nabitiwan niya ang platito. Pumagsak ang porselana sa makintab na sahig na gawa sa marmol, lumikha ng isang nakakabinging alingawngaw ng pagkabasag. Nagkadurog-durog ang plato kasama ng malambot na ensaymada na tumilapon at nagkalat sa paanan ng kanyang biyenan. Nakatayo si Doña Carmen, nanlilisik ang mga mata habang nakapamewang. Ang rosaryong kanina ay hawak nito ay nakasabit na ngayon sa braso. Tila isang balatkayo ng kabanalan. "Ano ba ang pinapakain mo sa apo ko, ha?" Sigaw ng matanda na umalingawngaw sa buong kabahayan. "Gusto mo bang sirain ang sikmura niya sa mga pagkaing pampamahirap na yan? May binabayaran tayong pribadong chef para ipagluto siya ng mga masustansya at imported na pagkain. Tapos papakainin mo siya ng basurang gawa sa murang harina at asukal? Gusto mo ba siyang magkasakit dahil sa kapabayaan mo? O sadyang ginagawa mo ito para lasunin siya?" Namimilog ang mga mata ni Winona habang nakatingin sa nadurog na tinapay. "Hindi po basura yan, Mama. Paborito po yan ni Enzo. Ginawa ko po yan ng may pagmamahal." "Pagmamahal na walang kwenta." Pagputol ni Doña Carmen. "Ang pagmamahal mo ay nag-aamoy squatter. Hanggang na ngayon, hindi mo pa rin matanggal ang dumi ng nakaraan mo. Hindi nararapat ang apo ko sa isang inang katulad mo." Sa pagkakataong yon, pumasok si Ferdinand mula sa labas. May hawak na isang malaking kahon ng mamahaling laruang sasakyan. Nang makita ito ni Enzo, agad nitong binitiwan ng tablet at masayang tumakbo patungo sa kanyang ama. Sa pagtakbo ng bata, hindi nito napansin ang nagkalat na tinapay sa sahig. Walang awang natapakan ng maliliit na sapatos ni Enzo ang malambot na ensaymada. Bumaon ang dumi ng sapatos sa tamis ng asukal at mantikilya. Dinudurog ang pinaghirapan ni Winona, dinudurog ang mismong puso ng isang ina. Ni hindi man lang lumingon ang bata. Tumalon lamang ito sa mga bisig ni Ferdinand, tumatawa at yumayakap ng mahigpit. Naiwan si Winona sa gitna ng sala.
Walang sino man ang tumingin sa kanya. Walang sino man ang nagtanong kung nasugatan ba siya ng mga basag na porselana. Para siyang isang multo sa sarili niyang pamilya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa malamig na sahig. Walang pakialam kung bumaon man ang maliliit na piraso ng basag na plato sa kanyang mga tuhod. Nanginginig niyang pinulot ang nayuping tinapay, ang tinapay na may marka ng sapatos ng kanyang anak. Hindi na niya napigilan ang pag-apaw ng kanyang damdamin. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha, mabibigat at maiinit. Pumatak ito sa dinurog na ensaymada, natutunaw kasama ng asukal, habang pilit niyang binubuo ang mga pirasong hindi na kailanman maibabalik sa dati. Ang kanyang pag-iyak ay walang tinig, isang tahimik na pag-atungal ng isang kaluluwang unti-unting pinapatay. Habang nananatili siyang nakalugmok sa sahig, abala naman ang tatlong demonyo sa pag-aliw sa bata. Ibinaba ni Ferdinand ang kanyang telepono sa ibabaw ng mababang mesa sa sala upang buksan ang laruan. Sa sandaling iyon, umilaw ang screen ng telepono. Kahit nanlalabo ang mga mata sa pag-iyak, nahagip ng paningin ni Winona ang isang maikling mensahe na lumitaw sa notification. Nakasulat doon, ang pondong papuntang Switzerland ay naipadala na at malinis na. Napakunot ang noo ni Winona sa kabila ng sakit. Switzerland? Palaging idinadahilan ni Ferdinand na nalulugi ang kanilang kumpanya kaya kailangan nilang magtipid sa mga gastusin sa bahay. Kaya hindi niya kayang ipagamot ang sariling ina ni Winona noon. Bakit may malaking pondo na ipinapadala sa ibang bansa? Pagsapit ng gabi, binalot ng nakakabinging katahimikan ng mansyon. Hindi makatulog si Winona. Nagpalakad-lakad siya sa madilim na pasilyo. Nakayakap sa sarili. Pakiramdam ay isang bilanggo sa loob ng isang palasyo. Nang mapadaan siya sa tapat ng aklatan, napansin niyang nakabukas ng bahagya ang pinto at may manipis na liwanag na nagmumula sa loob. Narinig niya ang malamig na boses ng kanyang biyenan. Siguraduhin mo lang na planchado na ang lahat para sa anibersaryo ng kumpanya sa Sabado, Ferdinand. Darating ang lahat ng board of directors at mga maimpluwensyang tao sa lipunan. Sumagot si Ferdinand, ang boses ay puno ng kumpiyansa at kasamaan. Huwag kayong mag-alala, Mama. Nakausap ko na ang doktor sa pribadong ospital na yon. Nabayaran ko na siya ng malaki. Sa mismong party, papainumin natin siya ng gamot na magpapasiklab sa emosyon niya. Kapag gumawa siya ng iskandalo sa harap ng maraming tao, ilalabas natin ang psychiatric evaluation report niya. May narinig siyang paglagok ng alak bago nagpatuloy ang kanyang asawa. Idedeklarang unstable ang pag-iisip niya at mapanganib para sa bata. Kapag nangyari iyon, wala siyang laban sa korte. Makukuha ko ang buong kustodya kay Enzo at maipapatapon natin ang baliw na yan sa mental hospital nang walang makukuhang kahit isang kusing mula sa yaman ko. Napatakip si Winona sa kanyang bibig gamit ang dalawang kamay upang pigilan ang isang malakas na singhap. Nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding takot at kawalang paniniwala. Ang plano ng kanyang asawa at bihinan ay hindi lamang para saktan siya. Ito ay isang detalyadong kumpas upang ibaon siya ng buhay, tularan ng isang baliw, at tuluyan siyang alisan ng karapatan bilang isang ina. Nakatitig siya sa siwang ng pinto. Ang gabi ay naging isang malamig na saksi sa pagtatapos ng kahinaan ni Winona at sa pagbubukas ng isang madilim at nakakatakot na pahina ng kanyang buhay na haharapin niya sa darating na malaking piging. Nakakasilaw ang mga naglalakihang aranya ng kristal na nakasabit sa kisame ng marangyang hotel, puno ng tawanan, kalimbang ng mga mamahaling baso, at musika ng isang orkestra ang buong bulwagan para sa anibersaryo ng kumpanya ni Ferdinand. Ngunit para kay Winona, ang lugar na ito ay isang malawak na kulungan kung saan siya ang nag-iisang bilanggong ipinaparada sa madla. Suot niya ang isang makapal at madilim na bestida na umaabot hanggang sa kanyang mga bukong-bukong.
Isang kasuotang sadyang pinili ng kanyang biyenan upang itago ang anumang ganda na mayroon siya. Sa hitsura niyang iyon, mas mukha siyang isang matandang yaya kaysa sa asawa ng tagapagmana. Sa kabilang banda, nakatayo sa gitna ng bulwagan si Isabel, nakasuot ng isang kumikinang at pulang gown na humuhulma sa perpekto nitong katawan. Nakapulupot ang braso ng babae kay Ferdinand, tumatawa at bumabati sa mga panauhin na tila ba ito ang tunay na reyna ng gabi. Tahimik na nakatayo si Winona sa isang madilim na sulok, mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Bawat pagdaan ng mga kilalang tao sa lipunan ay may kasamang matatalim na sulyap at bulungan. Tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat, ang mga salitang pilit na inihahatid ng hangin sa kanyang pandinig. Nakakaawa naman si Ferdy. Napakabait na asawa pero nabaliw lang ang babaeng yan. Sabi ni Doña Carmen, madalas daw saktan niya ng sarili niyang anak dahil sa matinding depression at huwang isip. Delikado. Hinawakan ni Winona ang kanyang nanginginig na dibdib. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa kanilang lahat na hindi siya baliw, na ang mga taong tinitingala nila ay mga halimaw na nagkukubli sa likod ng mamahaling barong at mga perlas. Ngunit alam niyang walang maniniwala sa isang babaeng tila alikabok lamang ang halaga. Mula sa malayo, nakita niya ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Enzo. Masayang tumatakbo, paikot sa mga bisita. Agad na nabuhay ang kaba sa dibdib ng isang ina. Napakaraming tao at nagkalat ang mga babasaging palamuti. Bago pa man siya makahakbang upang lapitan ng bata, tinawag ni Isabel si Enzo. "Baby, can you be a sweet boy and bring Tita Isabel that glass of red wine from the table? Nauuhaw na kasi ako." Malambing na utos ng babae. Sabay turo sa isang mahabang mesa na puno ng mga inumin. Nanlaki ang mga mata ni Winona. Napakadelikado para sa isang bata ang magdala ng babasaging kopita na puno ng alak. Mabilis siyang naglakad patungo sa anak. Ang kanyang puso ay nag-uunahan sa kaba. "Enzo, huwag anak, mababasag iyan, baka masugatan ka." Ngunit huli na ang lahat. Masayang kinuha ni Enzo ang baso at tumakbo pabalik kay Isabel. Sa mismong sandaling papalapit na si Winona upang kunin ang inumin mula sa anak, isang mabilis at palihim na pag-unat ng matulis na sapatos ni Isabel ang humarang sa daan ng bata. Nadapa si Enzo, lumipad ang baso sa ere at bumagsak sa marmol na sahig, kasabay ng pagkalat ng madilim na pulang alak sa laylayan ng mamahaling damit ni Isabel. Umalingaw-ngaw ang malakas na pag-iyak ng bata sa buong bulwagan. Biglang tumigil ang musika. Ang lahat ng atensyon ay naibaling sa kanila. Dali-daling lumuhod si Winona upang yakapin ang umiiyak na anak. Sinusuri kung may mga bubog na bumaon sa balat nito. "Anak, nasaktan ka ba? Titingnan ni Mommy." Ngunit malakas na itinulak ni Enzo ang kanyang mga kamay. Puno ng takot ang mga mata ng bata nang makita ang nanlilisik na paningin ng kanyang amang si Ferdinand na patakbo ng lumalapit. Sa matinding kaba ng inosenteng isipan ni Enzo at sa lason na itinanim ni Isabel sa kanyang utak nitong mga nakaraang araw, itinuro niya ang kanyang sariling ina. "She pushed me." Tinulak niya ako. Umiiyak na sigaw ng bata habang nagtatago sa likuran ni Isabel na ngayon ay umaarte na tila biktima. "This crazy woman wants to hurt Mommy Isabel." Napatanga si Winona. Tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Tiningnan niya ang kanyang mga palad na nakalapat sa hangin. Mga palad na walang ibang ginawa, kundi mag-alaga. Ngayon ay itinuturing na mga kamay ng isang salarin ng sarili niyang dugo at laman. Isang malakas at malutong na sampal ang biglang dumapo sa pisngi ni Winona. Umikot ang kanyang paningin at nalasahan niya ang kalawangin na dugo mula sa kanyang pumutok na labi. Nakatayo sa kanyang harapan si Ferdinand. Umaapoy sa galit ang mga mata, habang ang mga bisita ay nagkumpulan, nagbubulungan sa matinding pagkagulat. "Baliw ka na talaga. Pati sarili mong anak at ang mga bisita natin ay pinagtatangkaan mo." Sigaw ni Ferdinand,
Sinisiguradong maririnig ng lahat ang kanyang binitawang salita. Lumingon ito sa mga nagbabantay na tauhan ng hotel at sa kanyang mga pribadong gwardya. Kunin niyo siya. Dalhin niyo ang asawa ko sa kwarto. Inaatake na naman siya ng sakit niya sa pag-iisip. I'm so sorry everyone. My wife is very unstable. Dalawang malalaking lalaki ang marahas na humawak sa magkabilang braso ni Winona. Pumiglas siya. Pilit na iniabot ang kanyang mga kamay patungo kay Enzo na ngayoy buong higpit na nakayakap kay Isabel. Ang luha ni Winona ay walang patid na umaagos. Ang kanyang lalamunan ay parang pinupunit sa tindi ng pighating hindi mailabas ng boses. Wala siyang kalaban-laban. Binaboy nila ang kanyang pagkatao sa harap ng buong mundo. Habang kinakaladkad siya palabas ng marangyang bulwagan, iginala ni Winona ang kanyang lumalabong paningin sa dagat ng mga taong mapanghusga. Sa gitna ng mga matang puno ng pandidiri at awa, nagtagpo ang kanyang paningin sa isang lalaking nakatayo sa di kalayuan. Si Attorney Donato. Nakasuot ito ng simpleng itim na suit, tahimik, ngunit ang mga mata nito ay hindi naghuhusga, walang awa, walang pandidiri. Matinding pagmamasid lamang ang namumutawi sa anyo nito habang mahigpit na nakakuyom ang kamay nito sa hawak na kupitan ng alak, tila nagpipigil ng isang malalim na emosyon. Sa kanyang pagpupumiglas, isang butones mula sa laylayan ng kanyang lumang bestida ang napigtas at gumulong sa makintab na sahig. Nang tuluyan nang mawala si Winona sa paningin ng mga tao, dahan-dahang naglakad si Donato patungo sa pinangyarihan ng komosyon. Yumuko siya at pinulot ang maliit na butones. Isiinilid niya ito sa kanyang bulsa. Ang kanyang isipan ay malinaw na nakabuo ng isang konklusyon mula sa palihim na pag-unat ng paa ni Isabel na tanging siya lamang ang nakapansin mula sa kanyang pwesto. Ilang oras ang lumipas, binalot ng nakakabinging katahimikan at kadiliman si Winona. Ikinulong siya sa isang bakanting silid sa pinakadulo ng mansyon. Walang bintana, walang ilaw. Nakaupo lamang siya sa malamig na sahig, nakayakap sa kanyang mga tuhod habang inuugoy ang sarili. Nawalan na siya ng lakas upang umiyak. Ang kanyang kaluluwa ay tila tuluyan ng nilisan ng kanyang katawan. Biglang bumukas ang mabigat na pinto. Pumasok ang liwanag mula sa pasilyo na nagpahapdi sa kanyang mga mata. Nakatayo sa pintuan ng bulto ni Ferdinand. Sa likuran nito ay isang lalaking nakasuot ng puting uniforme ng doktor. May hawak na isang maliit na hiringgilya na naglalaman ng malinaw na likido. Lumapit si Ferdinand. Isang demonyong ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha habang tinititigan ang kaawa-awang kalagayan ng asawa. Oras na para sa gamot mo, mahal kong asawa. Malamig at nanunuyan itong wika habang inihahanda ng doktor ang matulis na karayom na lalong magbabaon kay Winona sa impyernong ginawa nila para sa kanya. Naramdaman ni Winona ang malamig at matalim na pagtusok ng karayom sa kanyang braso. Wala siyang lakas upang manlaban. Ang matinding pamamanhid na unti-unting gumagapang sa kanyang mga ugat ay mas mabilis pang kumalat kaysa sa mga luhang tahimik na bumabagsak mula sa kanyang mga mata. Bago pa man tuluyang magdilim ang kanyang paningin, nakita niya ang ngisi ni Ferdinand na tila isang demonyong matagumpay na nakahuli ng kanyang biktima. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, hindi niya alam kung ilang araw o oras na ang lumipas. Mabigat ang kanyang talukap, tila may mga batong nakapatong sa kanyang ulo at ang buong silid ay umiikot. Isang makapal na ulap ng kalituhan ang bumabalot sa kanyang isipan. Epekto ng malakas na sedatibo na ipinilit sa kanyang katawan. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa malamig at matigas na sahig ng madilim na kwarto. Ang pinto ay mahigpit na nakakandado mula sa labas. Walang kahit anong muebles sa loob, maliban sa isang sira at maalikabok na higaan sa sulok. Sa dulo ng kwarto ay may isang maliit na pinto patungo sa balkonaheng nababakuran ng matataas na bakal. Gumapang si Winona patungo sa balkonahe.
Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha, pilit na ginigising ang kanyang nagdidiliryong diwa. Tumingala siya sa langit na walang bituin. Sa ibaba, nakikita niya ang matigas na semento ng bakuran. Bakit pa ako lalaban? Bulong ng isang tinig sa kanyang isipan. Kinuha na nila ang lahat. Ang asawa ko, ang dangal ko, ang anak ko. Sa matinding kawalan ng pag-asa, inihakbang ni Winona ang isang paa sa siwang ng rehas. Kung tatalon siya ngayon, matatapos na ang lahat ng paghihirap. Hindi na niya kailangang marinig ang masasakit na salita. Hindi na niya kailangang makita ang pandidiri sa mga mata ng sarili niyang anak. Ang kamatayan ay tila isang malambot at tahimik na kumot na nag-aanyayang balutin ang kanyang sugatang kaluluwa. Ngunit bago pa man niya maihakbang ang ikalawang paa, isang malakas na hangin ang humihip papasok sa silid. Nilipad nito ang isang lumang maleta na nakatambak sa gilid ng higaan. Bumukas ang zipper nito at mula sa ilalim ng mga lumang damit, nalaglag ang isang kupas at punit-punit na kwaderno. Napatigil si Winona. Kilala niya ang kwadernong yon. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang paa at lumapit upang pulutin ang nahulog na gamit. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinapagpag ang alikabok sa pabalat. Ito ang lumang recipe book ng kanyang yumaong ina. Binuklat niya ang mga pahinang naninilaw na sa kalumaan. Nakasulat doon sa pamilyar at maingat na letra ng kanyang ina ang mga formula ng tinapay, mga sukat ng harina, at mga paalala na tila nakikipag-usap sa kanya. Sa pinakahuling pahina, may isang maikling mensahe na idinagdag ng kanyang ina bago ito pumanaw. Winona, anak ko, tandaan mo na ang tunay na lakas ng isang panadero ay hindi sa pag-iwas sa init ng pugon, kundi sa pagtitiis hanggang sa maluto ang tinapay. Ang lakas natin ay nasa ating mga kamay na hindi kailanman sumusuko sa pagmamasa, kahit gaano pa katigas ang buhay. Tumulo ang isang patak ng luha mula kay Winona at pumatak sa papel. Tinitigan niya ang sariling mga kamay na puno ng kalyo, mga kamay na may mga peklat mula sa paso ng mainit na oven, mga kamay na hindi na makinis, ngunit mga kamay na nagbuhos ng walang hanggang pagmamahal. Biglang nagbago ang ihip ng hangin sa kanyang dibdib. Kung mamatay siya ngayon, sino ang magmamahal kay Enzo? Sino ang magliligtas sa kanyang anak mula sa mga halimaw na nagkukubli sa likod ng mamahaling damit at perlas? Hahayaan ba niyang lumaki ang kanyang anak na naniniwalang ang ina niya ay isang baliw na sumuko sa buhay? Hahayaan ba niyang angitin ni Isabel at Ferdinand ang kaluluwa ng bata upang maging kasing dumi nila? Hindi. Hinawakan ng mahigpit ni Winona ang kwaderno at inilapit ito sa kanyang dibdib. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Ang kaninang mga matang puno ng pagpapakamatay ay unti-unting napalitan ng isang malamig, matalim, at nag-aapoy na determinasyon. Hindi na siya iiyak, hindi na siya magiging biktima. Gagamitin niya ang mismong lason nila upang durugin sila mula sa loob. Habang maingat niyang itinatago ang kwaderno sa ilalim ng kutsyon, napansin niya ang isang nakatiklop na puting papel na nakasuksok sa siwang sa ilalim ng pinto ng kwarto. Kasama nito ay isang maliit na puting tableta. Mabilis, ngunit tahimik na kinuha ni Winona ang papel. Pamilyar sa kanya ang magaspang na sulat kamay. Ito ang sulat ni Manang Rosa. Winona, anak, nilalagyan nila ng gamot na pampatuliro ang tubig at pagkain mo para magmukha kang baliw sa harap ng doktor bukas. Huwag mong inumin. Ito ang tableta para maalis ang epekto ng sedatibo. Magpanggap ka na lang. Nandito ako. Rosa. Nakagat ni Winona ang kanyang labi. May kakampi siya. Kahit papaano, sa gitna ng impyernong ito, hindi siya nag-iisa. Ang luha ng pasasalamat ay nangilid sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya itong pumatak. Walang oras para maging emosyonal. Kailangan niyang maging matalino. Nilunok niya ng walang tubig ang maliit na tableta
at itinago ang kapirasong papel sa kanyang bulsa. Nagsimula siyang mag-isip ng plano. Bawat hakbang, bawat galaw ay dapat kalkulado. Hindi niya pwedeng ipakita na alam niya ang kanilang ginagawa. Kailangan nilang maniwala na tagumpay ang kanilang plano. Paglipas ng ilang oras, narinig niya ang pag-ikot ng susi sa seradura. Bumukas ang pinto at iniluwal nito si Ferdinand. Nakapamulsa ito, mataas ang noo, at nanliliit ang mga matang nakatingin sa kanya. Tila naghihintay ito ng isang malakas na pag-iyak, pagmamakaawa, o isang baliw na pagwawala mula sa kanyang asawa. Ngunit imbes na sumigaw o magmakaawa, nanatiling nakaupo si Winona sa gilid ng kama. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang damit ay lukot, at ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa pader na tila walang nakikita. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang ulo patungo kay Ferdinand. Bumuka ang mga labi ni Winona at gumuhit doon ng isang napakalapad, bakante, at tila walang kaluluwang ngiti. Isang ngiti na perpektong umaarte sa inaasahan nilang pagkabaliw. Ferdinand, malambing at paos na bulong ni Winona, tila isang batang nawawala sa sarili. Dumating na ba ang mga bisita para sa anibersaryo natin? Ipagluluto ko pa si Enzo ng ensaymada. Napangisi si Ferdinand, tuwang-tuwa sa nakikitang epekto ng gamot. Wala itong kamalay-malay na sa likod ng basyo at baliw ng ngiting iyon. Isang malakas at nakamamatay na bagyo ang tahimik na namumuo. Naghihintay lamang ng tamang panahon upang wasakin ang buong kaharian ng kanyang mga kasinungalingan. Lumipas ang mga oras na tila ba bawat segundo ay dumidiin sa dibdib ni Winona. Nanatili siyang nakaupo sa sahig, nakasandal sa malamig na pader, suot ang maskara ng isang babaeng nawawala na sa sariling katinuan. Tuwing dadaan ang mga gwardiya o ang kanyang asawa, hinahayaan niya ang kanyang mga mata na maging bakante, tila nakatitig sa kawalan habang ang kanyang mga labi ay bumubulong ng mga walang saysay na kanta. Nang pumasok si Ferdinand dala ang isang baso ng tubig at ang kulay asul na tableta, hindi nagpakita ng kahit anong rason si Winona para pagdudahan siya. Tinanggap niya ang gamot, inilagay sa kanyang dila at uminom ng tubig sa harap ng kanyang asawa. Ngunit sa sandaling tumalikod si Ferdinand at narinig ni Winona ang pag-ikot ng susi sa labas ng pinto, mabilis niyang isinuka ang tableta sa paso ng halaman na nasa sulok ng kwarto. Ibinaon niya ang gamot sa ilalim ng basang lupa, sinisiguradong walang bakas na matitira. Maya-maya pa, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Manang Rosa. Dala ang isang timba ng tubig at mga kagamitan sa paglilinis. Ang matanda ay nakayuko, umiiwas sa tingin ng gwardyang nakatayo sa labas. Lumapit ang matanda sa sulok kung nasaan si Winona at nagsimulang magpunas ng sahig. Sa ilalim ng tunog ng basang-basahan na humahaplos sa semento, narinig ni Winona ang isang napakahinang bulong. "Huwag kang lilingon, anak. Makinig ka lang sa akin," wika ni Manang Rosa habang patuloy sa pagkayod. "Narinig ko ang usapan ni na Ferdinand at Doña Carmen kaninang umaga sa hardin. Nilalakad na nila ang mga papeles para ilipat ang pangalan ng mansyong ito at ang kalahati ng shares ng kumpanya kay Isabel. Binuburakan na nila sa buhay nila, Winona, at ang masama pa, balak nilang dalhin si Enzo sa ibang bansa kapag naitapon ka na nila sa ospital." Nanlamig ang buong pagkatao ni Winona. Hindi sapat sa kanila na nakawin ang kanyang dangal at ang kanyang asawa. Pati ang bubong na tanging alaala ng kanyang pagsasakripisyo ay ibibigay nila sa kabit. At si Enzo, ang kanyang anak, ay ilalayo sa kanya ng tuluyan. "Manang, kailangan ko ng tulong," bulong ni Winona. Halos hindi iginagalaw ang kanyang mga labi. "Nasaan ang lumang bag ko na itinago ko sa bodega? Naitago ko na sa ilalim ng lababo sa kusina, doon sa pinakalikod." Sagot ng matanda. "Naroon pa rin ang lumang telepono mo. Handa na rin ang lahat para mamaya.
Kapag tumunog ang kampana ng simbahan sa hating gabi, iyon ang hudyat na wala na ang mga gwardiya sa pwesto nila para kumain. May 10 minuto ka. Dahan-dahang hinawakan ni Manang Rosa ang nanginginig na kamay ni Winona. Ang magaspang na palad ng matandang kasambahay ay nagbigay ng init na matagal nang hindi nararamdaman ni Winona. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang tahimik na tipan ng 2 babaeng kapwa biktima ng kalupitan ng mga nasa itaas. Isang giit ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Nang sumapit ang hating gabi, tumunog ang malalim na batingaw mula sa kalapit na kapilya. Ramdam ni Winona ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib. Gamit ang isang maliit na susi na palihim na iniwan ni Manang Rosa sa ilalim ng kanyang unan, binuksan niya ang pinto ng kanyang silid. Parang isang anino siyang gumapang sa madilim na pasilyo. Iniiwasan ang bawat liwanag na nagmumula sa mga aranya ng mansyon. Narating niya ang kusina. Sa ilalim ng lababo, sa likod ng mga bote ng sabon at panlinis, nahanap niya ang kanyang lumang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuhay ito. Pagbukas ng screen, ang wallpaper na larawan nila ni Enzo noong sanggol pa ito ang bumati sa kanya. Halos mapahagulgol siya, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hinanap niya ang numerong nakasulat sa kapirasong papel na ibinigay ni Manang Rosa. Attorney Donato. Isang ring. 2. Sa pangatlong ring, isang baritono at kalmadong boses ang sumagot. Hello, wika ng lalaki sa kabilang linya. Attorney, si Winona po ito, bulong niya, habang ang kanyang paningin ay nakapako sa pinto ng kusina. Tulungan niyo po ako. Pinapatay nila ang isipan ko. Kukunin nila ang anak ko. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa kabilang linya bago sumagot ang abogado. Huminga ka ng malalim, Winona. Alam ko ang nangyayari. Nakita ko ang lahat sa party. Hindi ako naniwala sa mga nakita ko roon. Makinig ka sa akin. Huwag kang gagawa ng kahit anong kilos na magpapahalata sa kanila. Magtiis ka pa ng kaunti. Bukas, magpapadala ako ng tao para kumuha ng ebidensya ng mga gamot na ibinibigay nila sa'yo. Huwag kang susuko, Winona. Hindi ka nag-iisa. Bakit niyo po ako tinutulungan? Tanong ni Winona, puno ng pagtataka. Wala akong pambayad sa inyo. Wala na akong kahit ano. Hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay may presyo, Winona. Malalim na sagot ni Donato. Minsan, ang katotohanan ang pinakamahalagang bayad. Itago mo na ang telepono. May darating. Mabilis na pinatay ni Winona ang telepono at muling isinuksok sa pinakatago-tagong sulok ng kabinet. Ngunit bago pa man siya makatayo, narinig niya ang isang nakakatakot na tunog. Ang tunog ng matatalas na takong ng sapatos na humahaplos sa marmol na sahig ng pasilyo. Tak, tak, tak. Palapit ang tunog. Papunta sa direksyon ng kusina. Walang duda, iyon ang mga yapak ni Isabel. Mabilis na sumiksik si Winona sa anino ng malaking refrigerator. Pinipigilan ang kanyang paghinga, habang ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib sa tindi ng takot. Bumukas ang pinto ng kusina at pumasok ang liwanag mula sa pasilyo. Anong ginagawa mo rito sa dilim? Ang boses ni Isabel ay matalas na parang kutsilyong humiwa sa katahimikan ng kusina. Nanigas si Winona sa kanyang pinagtataguan sa anino ng malaking refrigerator. Ramdam niya ang bawat butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo, habang ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang ipinasok ang lumang telepono sa loob ng kanyang maluwag na bulsa, pilit na hindi lumilikha ng kahit anong tunog. Huminga siya ng malalim at pilit na ibinalik ang bakante at walang kaluluwang tingin sa kanyang mga mata. Lumabas siya mula sa dilim, dahan-dahang naglalakad na tila isang kaluluwang naliligaw. Nagugutom si Enzo, kailangan ng gatas. Bulong ni Winona, ang kanyang boses ay paos at tila nanggagaling sa malayo. Isang nakakadiring tingin ang ibinigay ni Isabel sa kanya.
gatas? 2:00 na ng madaling araw, Winona. At kanina pa natutulog ang bata sa kwarto ko. Umakyat ka na roon sa itaas, bago pa kita ipakaladkad sa mga gwardiya. Nakakaasiwa ang pagmumukha mo. Hindi sumagot si Winona. Nanatili siyang nakatitig sa kawalan habang dahan-dahang naglalakad palampas kay Isabel. Nang maramdaman niyang nakatalikod na ang babae, mabilis siyang pumanik sa itaas. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila 1 milya ang layo dahil sa takot na baka tumunog ang telepono sa kanyang bulsa. Kinabukasan, ang pagkakataong hinihintay ni Winona ay dumating. Umalis si Doña Carmen para sa kanyang lingguhang pagbisita sa simbahan at si Ferdinand naman ay abala sa isang mahalagang pulong sa labas ng kumpanya. Si Manang Rosa ang naging tanging saksi sa kanyang lihim na pag-alis. Mag-iingat ka, anak. Huwag kang magtatagal. Bulong ng matanda habang iniabot kay Winona ang isang lumang belo upang itago ang kanyang mukha. Sa isang maliit at liblib na kapehan sa dulo ng lungsod, nakaupo si Attorney Donato. Suot nito ang kanyang salamin habang abala sa pagbabasa ng ilang dokumento. Nang pumasok si Winona, agad itong tumayo at iginiit ang upuan para sa kanya. Ang paraan ng pagtrato nito ay napakalayo sa marahas na pagtrato ni Ferdinand. Dito, naramdaman ni Winona na siya ay isang tao muli. Salamat sa pagpunta, Winona, simula ng abogado. Ang kanyang boses ay banayad, ngunit puno ng awtoridad. Hindi na tayo dapat magsayang ng oras. Alam kong pinapainom ka nila ng gamot na hindi para sa'yo. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Inilabas ni Donato ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang USB drive na may sukat na kasing liit lamang ng isang kuko. Ito ay isang lihim na recording device at data grabber. Kailangan mo itong maisaksak sa laptop ni Ferdinand o mailapit sa mga usapan nila ni Isabel. Ito ang magiging sandata natin upang patunayan na ang lahat ng nangyayari ay isang malaking sabwatan. Nanginig ang kamay ni Winona habang kinukuha ang maliit na gadget. Attorney, paano kung mahuli nila ako? Paano si Enzo? Dahan-dahang ipinatong ni Donato ang kanyang malaki at mainit na palad sa ibabaw ng kamay ni Winona. Hindi ito isang mapang-angking hawak, kundi isang hawak na puno ng pangako at proteksyon. Isang sandali ng kapayapaan ang dumaan sa pagitan nila. Isang ugnayan ng dalawang kaluluwang kapwa, naghahanap ng katarungan. Ang init ng kamay ni Donato ay tila mitsa na muling nagpaalab sa natutulog na lakas ni Winona. Hindi kita pababayaan, seryosong wika ng abogado. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatitig sa mga mata ni Winona, tila binabasa ang bawat takot at pighati roon. Naniniwala ako sa iyo mula pa noong unang beses kitang makitang magmasa ng tinapay sa charity event. Ang mga kamay na ito ay hindi ginawa para saktan, kundi para bumuo. Tiwala lang, Winona. Umuwing puno ng pag-asa si Winona. Maingat siyang nakapasok sa mansyon sa tulong ni Manang Rosa. Ngunit ang kumpiyansang ito ay biglang naglaho nang makarating siya sa sala. Nadatnan niya si Ferdinand na nakaupo sa sofa, hawak ang isang baso ng alak. Sa tapat nito ay si Enzo, ang kanyang 7 taong gulang na anak, na may hawak na isang bagay na tila pamilyar. Ang puso ni Winona ay tila tumigil sa pagtibok. Ang hawak ni Enzo ay ang kanyang lumang telepono. Ang teleponong ginamit niya upang tawagan si Donato kagabi. Nakalimutan niya itong itago sa ilalim ng lababo sa pagmamadali niyang makabalik sa kwarto kagabi. Daddy, tingnan mo po ito. Inosenteng wika ni Enzo habang iniabot ang telepono sa kanyang ama. May tumawag po kay Mommy kagabi habang tulog po kayo. May secret phone po si Mommy. Dahan-dahang tumayo si Ferdinand. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig kay Winona na kapapasok pa lamang. Kinuha nito ang telepono mula sa kamay ng anak at tiningnan ang huling tawag na ginawa. Isang mapait at nakakatakot na ngisi ang gumuhit sa labi ng kanyang asawa. Sino ang tinatawagan mo sa hating gabi, Winona? Malamig na tanong ni Ferdinand habang unti-unting lumalapit sa kanya.
Sino ang tumutulong sa isang baliw na katulad mo? Nanlamig ang buong katawan ni Winona. Ang bawat hakbang ni Ferdinand ay tila tunog ng hatol sa kanyang kamatayan. Ang lihim na sandatang ibinigay ni Donato ay nasa kanyang bulsa, ngunit ang bawat galaw niya ngayon ay tila nakataya sa isang napakanipis na sinulid. Sino ang kausap mo kagabi, Winona? Akala ko ba ay wala ka na sa sarili mo? Pero bakit marunong ka pang gumamit ng telepono ng patago? Ang boses ni Ferdinand ay malamig na parang bakal, habang ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat galaw ni Winona. Hawak nito ang lumang cellphone. Ang screen ay maliwanag pa rin at nagpapakita ng listahan ng mga tawag. Sa bawat segundong dumadaan, tila lalong sumisikip ang hangin sa loob ng sala. Mabilis na kumilos ang isip ni Winona sa gitna ng matinding takot. Alam niyang kapag umarte siya ng matino sa sandaling ito, tuluyan na siyang mawawala ng pagkakataong makalapit kay Enzo. Kailangan niyang maging mas baliw kaysa sa inaasahan nila. Akin yan! Akin ang laruan na yan! Biglang sigaw ni Winona, sabay lundag patungo kay Ferdinand. Ang kanyang boses ay naging matinis, tila isang batang inagawa ng paboritong bagay. Kakausapin ko si Lord. Sinabi ni Lord, kukunin niya na ako. Ibibigay niya sa akin ang mga bituin. Marahas niyang hinablot ang telepono mula sa kamay ni Ferdinand. Sa gulat ng lalaki, hindi ito nakakilos agad. Nagsimulang tumawa ng malakas si Winona. Isang tawang walang katuwiran, habang niyayakap ang lumang telepono sa kanyang dibdib. Nakikita mo ba, Enzo? Wika ni Winona sa bata, habang nanunulo ang laway sa gilid ng kanyang labi. Isang pag-arteng diring-diri niyang ginagawa sa loob ng kanyang isipan. Kakausapin ko ang mga anghel. Gusto mo bang sumama? Napaurong si Enzo. Kitang-kita ang takot at pandidiri sa mga mata ng bata. Mabilis na humakbang si Ferdinand at malakas na hinampas ang kamay ni Winona, dahilan upang tumalsik ang telepono sa sahig. Nakakasuka ka, asik ni Ferdinand, habang pinapagpag ang kanyang damit na tila ba nahawakan siya ng isang may ketong. Tingnan mo ang ginagawa mo sa anak mo, Winona. Tinatakot mo ang bata sa mga kahibangan mo. Itapon niyo ang basurang yan. At ikaw, pumasok ka na sa kwarto mo bago ko pa makalimutang asawa kita. Pinanood ni Winona ang pagdurog ni Ferdinand sa telepono gamit ang takong ng kanyang sapatos bago ito tuluyang lumabas ng sala kasama si Enzo. Sa bawat tunog ng pagkasira ng plastik at salamin ng cellphone, tila may bahagi rin ng puso ni Winona ang nadudurog. Ngunit sa ilalim ng kanyang magulong buhok na nakatakip sa kanyang mukha, isang matalim na tingin ang ipinukol niya sa direksyon ng aklatan ni Ferdinand. Naghintay siya. Nagbingi-bingihan sa mga panlalait ni Doña Carmen na dumaan sa harap niya. Hinayaan niyang lumalim ang gabi, hanggang sa tanging ang tunog na lamang ng orasan sa pasilyo ang naririnig. 12:00 ng madaling araw. Parang isang anino na gumapang si Winona patungo sa silid-aklatan ni Ferdinand. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala sa panganib. Maingat niyang binuksan ang pinto, ang amoy ng mamahaling tabako at lumang katad ng upuan ang sumalubong sa kanya. Ang mismong amoy ni Ferdinand na kinasusuklaman niya. Gamit ang maliit na flashlight na ibinigay ni Manang Rosa, nagsimula siyang maghanap sa mga drawer ng mesa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay sanay lamang sa pagmamasa ng malalambot na harina, ay mabilis at tahimik na naghahalungkat sa mga papeles ng kumpanya. Doon niya nahanap ang isang asul na folder. Nang buksan niya ito, tila tumigil ang kanyang paghinga. Nakita niya ang isang sertipiko ng intellectual property, ang lihim na recipe ng ensaymada ng kanyang ina. Ang resipe na ipinamana sa kanya para sa kanyang kinabukasan ay nakarehistro na ngayon bilang ari-arian ng kumpanya ni Ferdinand sa ilalim ng pangalang Lasa ng Tradisyon. Ninakaw ng kanyang asawa ang tanging kayamanang natitira sa kanyang pagkatao upang pagkakitaan. Hayop ka, bulong ni Winona, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit.
Mabilis niyang inilabas ang USB na ibinigay ni Donato. Isinaksak niya ito sa laptop na nakabukas pa sa mesa ni Ferdinand. Isang maliit na pulang ilaw ang nagsimulang kumurap-kurap sa dulo ng USB, tila isang munting puso na tumitibok sa gitna ng kadiliman. Sa screen, lumitaw ang isang progress bar para sa paglipat ng mga file. 10%, 35%, 60%. Habang naghihintay, napansin niya ang isang nakabukas na Excel sheet sa computer. Isang listahan ng mga bank transfer. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang pangalan ni Isabel at ang sunod-sunod na paglipat ng pera patungo sa isang bangko sa Milan, Italy. Libu-libong dolyar ang ipinapadala buwan-buwan mula sa pondo ng kumpanya ni Ferdinand patungo sa isang pribadong account na ang pangalan ay hindi pamilyar sa kanya. 70%, 75%, 78%, malapit na. Kaunti na lang. Ngunit sa gitna ng nakabibinging katahimikan, narinig ni Winona ang isang tunog na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ang tunog ng pagpihit ng switch ng ilaw mula sa labas ng pasilyo. Ang liwanag ay unti-unting sumisilip sa ilalim ng pinto ng aklatan. Narinig niya ang mabibigat na yabag ng mga sapatos ni Ferdinand. Ang tunog ay papalapit ng papalapit. Tak, tak, tak. Nakatitig si Winona sa screen ng laptop. 79%. Isang segundo na lang. Ngunit ang hawakan ng pinto ay nagsimula nang umikot ng dahan-dahan. Sa huling kurap ng pulang ilaw sa USB, kasabay ng pagtunog ng dahan-dahang pagpihit ng seradura ng pinto, mabilis na hinablot ni Winona ang maliit na gadget mula sa laptop. Wala na siyang oras para patayin ang computer. Sa isang iglap, binalot siya ng matinding takot. Ngunit mabilis siyang gumapang patungo sa ilalim ng malaking mesa na gawa sa mabigat na kahoy na nara. Ramdam niya ang lamig ng sahig sa kanyang mga palad habang pinipigilan niya ang kanyang paghinga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala sa kanyang pagkahuli. Pumasok ang liwanag mula sa pasilyo nang bumukas ang pinto. Nakita ni Winona ang itim at makintab na sapatos ni Ferdinand na huminto sa harap mismo ng mesa. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang asawa, kasunod ang amoy ng matapang na usok ng siga. Narinig din niya ang tunog ng pagbukas ng isang bote ng alak at ang pagbuhos nito sa baso. Nanatiling estatwa si Winona sa dilim. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa bawat galaw ng lalaki sa itaas niya. Ilang minuto ang lumipas na tila ba isang habang buhay bago tuluyang lumabas si Ferdinand. Bitbit ang kanyang inumin at muling sinarado ang pinto nang hindi napapansin ang munting anino sa ilalim ng kanyang mesa. Kinabukasan, sa tulong muli ni Manang Rosa, nagawang makalabas ni Winona upang makipagkita kay Attorney Donato sa isang liblib na parke. Agad niyang iniabot ang USB na tila ba ito ay isang mainit na uling na gustong-gusto na niyang bitawan. Nakuha ko na ang mga file, attorney. Bulong ni Winona, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pagod. Binuksan ni Donato ang kanyang laptop at mabilis na sinuri ang mga dokumento. Habang tumatagal ang pagbabasa ng abogado, lalong nagiging seryoso ang hitsura nito. Hindi lang pala pagnanakaw ng recipe ang ginagawa nila, Winona. Tingnan mo ito. Itinuro ni Donato ang mga bank transfer patungkol sa Milan, Italy. Ginamit ko ang aking mga kontak sa labas ng bansa. Ang account na pinapadalhan ni Isabel ng pera buwan-buwan ay hindi para sa negosyo. Pag-aari ito ng isang lalaking nagngangalang Paolo, isang batang artist sa Milan. Ayon sa aking impormasyon, ito ang lihim na kasintahan ni Isabel bago pa man siya dumating sa buhay ni Ferdinand. Napasinghap si Winona. Ibig niyo pong sabihin, ginagatasan lang ni Isabel si Ferdinand para buhayin ang lalaking mahal niya sa ibang bansa. Isang tipid na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Donato. Eksakto, ang alyansa nila ay parang isang bahay na yari sa baraha
Winona, isang pitik lang, guguho ang lahat. Mayroon na tayong sapat na bala para sirain ang tiwala ni Ferdinand sa kanya. Sa gitna ng usapan, napansin ni Donato ang pamumutla at tila pagkapagod ni Winona. Kailangan mong maging malakas, hindi lang para sa ebidensya, kundi para sa sarili mo. Hindi ka na ang dating Winona na sunod-sunuran. Ipakita mo sa kanila na ang apoy na sinubukan nilang patayin ay mas lalong nag-aalab ngayon. Bago umuwi, dumaan si Winona sa isang maliit na botika. Sa halip na gamot, isang Thoison na may kulay na madilim na pula ang kanyang binili. Nang makabalik siya sa mansyon, pumasok siya sa banyo at tinitigan ang kanyang refleksyon sa salamin. Dahan-dahan niyang ipahid ang lipstick sa kanyang mga labi. Ang dating maputla at tuyot niyang hitsura ay biglang nagkaroon ng buhay at bagsik. Hindi na niya nakikita ang crazy maid na tinatawag nila. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng handang makipagdigma para sa kanyang anak at sa kanyang dangal. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiti na hindi na para sa mga baliw, kundi para sa mga nagwawagi. Ngunit ang kanyang panandaliang kasiyahan ay naputol nang madaanan niya ang kwarto ni Doña Carmen. Bahagyang nakabukas ang pinto at narinig niya ang boses ng kanyang biyenan na tila may kausap na abogado sa telepono. Gawin mo na ang lahat ng kailangan, Attorney Valdez. Malamig na utos ng matanda. Tapusin na natin ang lahat ng papeles bukas. Kapag nadala na si Winona sa mental hospital at nadeklarang unfit as a mother, formal na nating ipaproseso ang adoption papers ni Enzo. Si Isabel na ang opisyal na magiging legal na ina ng bata. Ayaw ko nang marinig ang pangalan ng babaeng yon sa pamilyang ito kailanman. Nanigas si Winona sa labas ng pinto. Ang kanyang kamay na may hawak na lipstick ay unti-unting nakuyom hanggang sa mabali ang maliit na gamit sa loob ng kanyang palad. Bukas. Bukas na ang hatol na kailanman ay hindi niya inaasahan. Ang huling hapunan bago ang takdang araw ay binalot ng isang mapanlinlang na karangyaan. Nakahain sa mahabang mesa, ang mga pagkaing ang tanging lasa ay ang pait ng pagtataksil. Nakaupo si Ferdinand sa kabisera, katabi si Isabel na tila ba ito na ang opisyal na may bahay, habang si Doña Carmen ay abala sa pag-inom ng kanyang mamahaling alak, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat galaw ni Winona. Si Winona ang naghain ng lahat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalapag ang huling putahe, ngunit sa loob ng kanyang isipan, isa itong seremonya ng paglilibing sa kanyang lumang pagkatao. Kumain ka ng mabuti, Winona. Pautos na wika ni Ferdinand habang hinihiwa ang kanyang steak. Kailangan mo ng lakas para sa biyahe mo bukas. Isang magandang pasilidad ang nahanap namin para sa'yo. Doon, hindi mo na kailangang mag-alala sa kahit ano. May mga doktor na titingin sa'yo araw-araw. Hindi sumagot si Winona. Nanatili siyang nakayuko. Hinahayaang mahulog ang kanyang buhok upang itago ang nag-aapoy na galit sa kanyang mga mata. And don't worry about Enzo, dugtong ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng mapait na tamis habang hinahaplos ang pisngi ng bata. I will take good care of him. Magiging maayos ang lahat kapag wala ka na rito para takutin siya sa mga kahibangan mo. Pagkatapos ng hapunan, marahas na inilapag ni Ferdinand ang isang tumpok ng mga papeles sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng papel sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan. Pirmahan mo ito, Winona. Malamig na utos ni Ferdinand. Isang dokumento ng voluntaryong pagsuko ng kustodiya kay Enzo at ang pagpayag mo sa ating paghihiwalay. Huwag mong kalimutan ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Kung hindi dahil sa akin, namatay na sa gutom ang mga magulang mo sa probinsya noon. Ito na ang huling pagkakataon mo para bayaran ang lahat ng ginawa namin para sa'yo. Tiningnan ni Winona ang mga papeles. Ang bawat salita roon ay isang insulto sa kanyang pagiging ina. Kinuha niya ang panulat. Ang kanyang kamay ay sadyang pinatindi ang panginginig. Sa halip na ang tunay niyang pirma, isang magulo
at hindi maintindihang guhit ang inilagay niya. Isang pirma na alam niyang madaling mapapawalang bisa sa korte dahil sa kanyang kondisyon. Ayan, tapos na, bulong ni Winona habang pilit na humihikbi ng walang luha upang paniwalain silang sumuko na siya. Isang matunog na halakhak ang pinakawala ni Doña Carmen. Mabuti naman at natauhan ka na rin sa wakas. Isabel, ihanda mo na ang bata. Enzo, baby, say goodbye to the crazy lady. Bukas, magkakaroon ka na ng bagong mommy na hindi mabaho at hindi baliw. Napilitang tumingin si Winona kay Enzo. Ang kanyang 7 taong gulang na anak ay nakatingin sa kanya nang may halong takot at pagkalito. Bye, crazy lady! Mahinang wika ng bata na tila ba isang tula na ipinamemorya sa kanya ng paulit-ulit. Durog ang puso ni Winona, ngunit nanatili siyang matatag. Noong gabing iyon, nang mapanatag na ang lahat at mahimbing na ang tulog ng mga demonyo sa mansyon, dahan-dahang gumapang si Winona patungo sa kwarto ni Enzo. Sa dilim, pinanood niya ang mahimbing na paghinga ng kanyang anak. Naupo siya sa gilid ng kama at dahan-dahang hinaplos ang noo ng bata. Ang init ng balat ni Enzo ay tila nagbigay sa kanya ng sapat na lakas para harapin ang bukas. Anak, patawarin mo si Mommy. Bulong niya sa kadiliman. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ngayon lang tayo maghihiwalay, pero pangako ko sa'yo, bukas na bukas din, lilinisin ni Mommy ang langit para sa'yo. Wala nang magsisinungaling sa'yo kailanman. Habang pabalik siya sa kanyang kwarto, hinarang siya ni Manang Rosa. Sa madilim na pasilyo, may iniabot ang matanda na isang malaki at makapal na kayumangging sobre. Winona, nahanap ko ito sa ilalim ng kutsyon sa kwarto ni Isabel kanina. Habang naglilinis ako, bulong ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nagbababala. Ingatan mo ito. Ito ang huling piraso ng puzzle na kailangan mo. Hindi na nagawang buksan ni Winona ang sobre dahil biglang binalot ng nakakabinging ingay ang labas ng mansyon. Isang tunog ng mabilis na pagpreno ng sasakyan sa tapat ng gate. Kasunod ang nakakapanindig balahibong tunog ng wangwang ng ambulansya. Ang asul at pulang liwanag mula sa labas ay nagsimulang pumasok sa mga bintana ng mansyon. Tila ba mga mata ng isang halimaw na naghihintay na lamunin ang kanyang huling sandali ng kalayaan. Bumukas ang pinto ng kwarto ni Ferdinand. Nakasuot na ito ng kanyang mamahaling suit. Handang-handa na para sa dula-dula ang gagawin nila sa harap ng lipunan. Nandyan na sila, Winona, wika ni Ferdinand, habang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Oras na para ihatid ka sa iyong bagong tahanan. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas pa roon. Sakay na, Winona. Huwag ka nang gumawa ng eksena kung ayaw mong kaladkarin kita sa harap ng mga kapitbahay. Para naman ito sa ikabubuti mo at ni Enzo. Malamig na utos ni Ferdinand habang marahas na itinutulak ang kanyang asawa patungo sa loob ng naghihintay na sasakyan ng ospital. Tumingala si Winona sa malaking mansyon na itinuring niyang tahanan sa loob ng 10 taon. Ang bawat sulok ng bahay na yon ay pamilyar sa kanyang mga palad. Ang mga sahig na niludlod niya hanggang sa kuminang. Ang mga bintanang pinunasan niya sa ilalim ng matinding sikat ng araw. At ang kusinang naging saksi sa kanyang mga pangarap na nauwi sa abo. Sa bintana ng ikalawang palapag, nakita niya ang maliit na bulto ni Enzo. Hawak ng bata ang kanyang paboritong robot, habang sa likuran nito ay nakatayo si Isabel, na ang isang kamay ay nakapatong sa balikat ng bata, isang pag-angkin na tila ba tapos na ang laban. Nararamdaman ni Winona ang malalamig na pawis na namumuo sa kanyang batok. Ang kanyang puso ay tila isang martilyo na walang tigil sa pagpukpok sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na pilit niyang ikinukubli sa ilalim ng kanyang maputlang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit niyang hawak ang kayumangging sobrang ibinigay ni Manang Rosa na ngayon ay nakatago sa ilalim ng kanyang maluwag na suot.
Ilang oras ang lumipas. Natagpuan ni Winona ang kanyang sarili sa loob ng isang silid na puno ng mabibigat na dokumento at malamig na hanging nagmumula sa aircon. Ito ang araw ng huling pagdinig para sa kanyang kustodiya at ang petisyon ni Ferdinand para sa kanyang involuntary commitment. Nakaupo siya sa isang mahabang kahoy na upuan, suot ang isang kupas at simpleng bestida. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit. Sa kabilang panig ng silid, tila ba isang parada ng yaman at kapangyarihan ang nagaganap. Naroon si Ferdinand, suot ang kanyang pinakamahal na suit. Katabi si Isabel na tila ba isang linta na nakakapit sa braso nito. Nakaupo naman sa likuran nila si Doña Carmen. Hawak ang kanyang perlas na rosaryo, habang ang mga mata nito ay nanlilisik sa bawat sulyap kay Winona. Napapalibutan sila ng 4 na dekalibreng abogado na ang tanging misyon ay ibaon ang huling kuko sa kabaong ng pagkatao ni Winona. Your Honor, simula ng punong abogado ni Ferdinand, habang inilalatag ang mga kopya ng video mula sa party at ang huwad na psychiatric report. Malinaw po sa mga ebidensya na ang aking kliyente ay dumaranas ng matinding panganib sa piling ng kanyang asawa. Hindi lamang po ito tungkol sa pagkasira ng dangal ng pamilya, kundi para na rin sa kaligtasan ng bata. Ang nasasakdal ay hindi na po kayang kilalanin ang realidad at madalas na maging marahas sa sariling anak. Bumaling ang tamfan kay Winona. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila ba isang mabigat na kumot na nagpapahirap sa paghinga. Mrs. Winona, mayroon ka bang abogadong kakatawan sa'yo? O nais mo bang magtalaga ang korte ng isang public defender para sa kasong ito? Tanong ng tampan. Ang boses ay puno ng formalidad, ngunit may halong pag-aalinlangan. Nanatiling nakayuko si Winona. Hinayaan niyang mahulog ang ilang hibla ng kanyang buhok upang itago ang kanyang mukha. Isang mahinang tunog ng pagpihit ng hawakan ng malaking pinto ang umaling-awngaw sa buong silid. Ang tunog ng mabibigat at matatag na yapak ng sapatos sa makintab na sahig ay bumasag sa katahimikan. Bumukas ang pinto at iniluwal nito ang isang lalaking may tindig na tila ba isang pader na hindi matitibag. Si Attorney Donato. Suot nito ang isang madilim na asul na suit. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang awtoridad na nagpatigil sa bulungan ng mga tao sa loob. Dahan-dahang naglakad si Donato patungo sa pwesto ni Winona. Sa gitna ng pagkagulat ni na Ferdinand at Doña Carmen, lumapit ang abogado sa kaawa-awang babae. Hindi nito inalintana ang dumi o ang anyo ni Winona. Sa halip, hinawakan ni Donato ang dulo ng upuan at maingat itong inayos para sa kanya. Isang kutsi ng paggalang na tila ba isang hari na nag-aalaga sa kanyang reyna. Sa pagkakataong iyon, dahan-dahang inangat ni Winona ang kanyang ulo. Ang bakante at walang buhay na tingin na ginamit niya upang linlangin ang mga demonyo ay biglang naglaho. Ang kanyang mga mata ay naging kasing linaw ng kristal, matalas at puno ng isang lakas na tila ba galing sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang labi ay gumuhit sa isang napakanipis ngunit mapanganib na ngiti. Your Honor, wika ni Donato, ang kanyang baritonong boses ay yumanig sa bawat sulok ng silid. Ako po si Attorney Donato at narito ako upang katawanin si Mrs. Winona. Nais ko pong ipaalam sa korte na ang lahat ng mga dokumentong iniharap ng kabilang panig ay hindi lamang huwad, kundi bunga ng isang kriminal na sabwatan upang taltalin ang karapatan ng isang ina at nakawin ang kanyang ari-arian. Napatayo si Ferdinand. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at gulat. Anong pambabastos ito? Attorney, ang asawa ko ay baliw. Kita niyo naman ang ayos niya. Hindi siya pinansin ni Donato. Sa halip, lumingon ang abogado kay Winona at iniabot ang kanyang kamay. Handa ka na ba, Winona? Tumayo si Winona nang may dignidad na hindi kailanman nakita ng pamilyang yon. Inayos niya ang kanyang lumang bestida at tumingin ng diretso sa mga mata ni Ferdinand.
Ang bawat segundo ng pagtitiis, ang bawat patak ng luha sa kusina, at ang bawat pasong natamo ng kanyang mga kamay ay tila ba naging mga sandata na handang pumatay. Tuwakwitoa, simula ni Winona, ang kanyang boses ay malinaw at matatag sa wikang Tagalog. Ang mga kamay na ito ay sanay sa pagmamasa ng tinapay, sanay sa paglilinis ng dumi ng ibang tao, at sanay sa pagyakap sa anak na pilit nilang ninanakaw sa akin. Ngunit ngayong araw, ang mga kamay ring ito ang maglalantad sa bulok na katotohanan ng pamilyang akala ko ay tahanan. Inilabas ni Donato ang isang malaking laptop at isinaksak ang isang cable sa monitor ng korte. Isang malaking screen ang bumukas sa harap ng lahat. Ngunit bago pa man lumabas ang unang ebidensya, isang pamilyar na video ang biglang lumitaw. Hindi ang video sa party, kundi isang kuha mula sa loob ng kwarto ni Ferdinand kung saan malinaw na maririnig ang isang boses na hindi inaasahan ng sinuman sa loob ng silid. Bumabalot ang isang nakabibinging katahimikan sa loob ng silid paglilitis habang ang lahat ng mata ay nakapako sa malaking monitor. Ang unang lumabas ay hindi ang gulo sa party, kundi isang malinaw na kuha mula sa isang nakatagong kamera sa loob ng kusina ng mansyon, ang mismong gabi bago ang anibersaryo. Sa video, kitang-kita si Isabel na may hawak na isang maliit na bote. May mapait na ngiti sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang itinaktak ang ilang patak ng malinaw na likido sa baso ng tubig na nakahanda para kay Winona. Naririnig ang boses ni Ferdinand sa background. Siguraduhin mong sapat yan para magmukha siyang tuliro sa harap ng mga bisita. Kailangan nating maniwala ang lahat na wala na siya sa sarili. Isang malakas na singhap ang nagmula sa mga tao sa gallery. Ang mukha ni Ferdinand ay biglang nawalan ng kulay, tila ba isang bangkay na binuhusan ng yelo. Agad na tumayo ang kanyang abogado. Objection, Your Honor. Ang video na ito ay illegal na nakuha at maaaring gawa lamang ng artificial intelligence. Ngunit hindi natinag si Donato. Inilabas niya ang isang makapal na asul na folder. Your Honor, narito rin po ang mga sertipikadong resulta ng toxicology report mula sa 3 magkakaibang kilalang ospital sa bansa. Ang dugo ni Mrs. Winona ay nagpositibo sa mataas na antas ng haloperidol, isang gamot para sa malalang sakit sa isip na kailanman ay hindi nireseta sa kanya. Ang mga gamot na ito ay sadyang ibinigay sa kanya nang walang pahintulot upang magdulot ng mental confusion. Bumaling ang tamfan kay Winona. Sa pagkakataong ito, tumayo si Winona ng tuwid. Wala na ang panginginig ng kanyang mga balikat. Tumingin siya ng diretso sa kinaroroonan ni Enzo, na ngayon ay hawak ng isang yaya sa likuran. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit puno ng pait. Ang akala niyo po ba ay magiging bulag ako habang buhay? Wika ni Winona. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hinayaan ko kayong maniwala na tagumpay ang inyong plano. Pinanood ko kung paano niyo ako tratuhin na parang basura sa harap ng sarili kong anak. Ngunit bawat patak ng laso na ibinigay niyo sa akin ay naging paalala lamang na wala kayong puso. Isang gulo ang nagsimulang mabuo sa pwesto ni na Ferdinand. Si Doña Carmen ay nagsimulang mag-cruise at mabilis na pinaikot ang kanyang rosaryo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa takot habang umiiwas sa tingin ng mga tao. Ang kagalit-galit na ngisi ni Isabel kanina ay napalitan ng isang mukhang puno ng pagkapahiya at taranta. Hindi pa man natatapos ang gulat ng madla sa video ng paglalason, muling pinatunog ni Attorney Donato ang kanyang mga daliri, isang senyales para sa susunod na pasabog. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang dangal ni Winona ang nakataya, kundi ang mismong imperyong itinayo ni Ferdinand sa pamamagitan ng pandaraya. Your Honor, malamig na simula ni Donato habang inililipat ang slide sa monitor. Nais ko ring ipakita sa korte ang mga dokumentong nagpapatunay na ang kumpanya ni Ginoong Ferdinand ay sangkot sa malawakang tax evasion at money laundering. Ngunit ang mas masakit po rito, ang mismong lasa ng tradisyon
na ipinagmamalaki nilang recipe ng kanilang pamilya ay ninakaw lamang nila mula sa ina ni Mrs. Winona. Narito ang orihinal na rehistro ng recipe na pag-aari ng pamilya ng aking kliyente. Isang malakas na bulungan ang muling gumising sa silid paglilitis. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay nang lumitaw ang mga larawan ni Isabel sa Milan. Makikita sa screen ang mga kuha ng Thumb-Tutu kung saan masayang kayakap ni Isabel ang isang batang lalaking artist. Kasunod nito ang mga bank statement na nagpapakita ng bilyon-bilyong pisong galing sa kumpanya ni Ferdinand na lihim na inilipat ni Isabel sa account ng kanyang lihim na kasintahan sa Italy. Anong ibig sabihin nito, Isabel? Ang boses ni Ferdinand ay nanginginig sa matinding galit. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng apoy habang nakatitig sa babaeng akala niya ay kanyang katuwang sa buhay. Ferdinand, makinig ka. Gawa-gawa lang yan ni Winona. Pinagkakaisahan nila tayo. Ang tili ni Isabel, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng matinding takot at kawalang katiyakan. Hindi na nakapagpigil si Ferdinand. Ang tunog ng malakas na pagtama ng kanyang palad sa pisngi ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa buong silid, dahilan upang mapahiga ang babae sa sahig. Hayop ka, ginamit mo lang ako. Pinagtaksilan mo ako habang ako ang nagpapakain sa'yo. At ikaw, ang sigaw ni Isabel habang mabilis na tumatayo. Ang kanyang buhok ay magulo na at ang maskara ay kumalat sa kanyang pisngi. Akala mo ba ay mahal kita? Napakabobo mo, Ferdinand. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano mandaya. Kaya huwag kang magreklamo kung ginawa ko rin sa'yo. Lahat ng krimen mo sa kumpanya, alam ko. Isasama kita sa kulungan. Sa gitna ng sigawan at murahan ng dalawang dating magkakampi, isang mahinang tunog ng paghabol sa hininga ang narinig mula sa likuran. Si Doña Carmen ay hawak-hawak ang kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla habang dahan-dahang nawawala ng malay. Ang kanyang rosaryong perlas ay nalaglag at nagkawatak-watak ang mga butil nito sa sahig. Tila ba simbolo ng tuluyang pagkadurog ng dangal ng kanilang pamilya sa harap ng lipunan. Iginagawad ng korteng ito ang ganap na kustodiya ng batang si Enzo kay Mrs. Winona. Kasabay nito, ipinag-uutos ang agarang pag-freeze sa lahat ng ari-arian ni Ginoong Ferdinand habang isinasagawa ang investigasyon sa tax evasion at money laundering. Ang intellectual property ng pamilya ni Winona ay ibinabalik din sa kanyang pangalan. Ang tunog ng martilyo ng hukom ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong silid paglilitis. Ngunit para kay Winona, ito ang tunog ng pagbagsak ng mga rehas na nagkulong sa kanya sa loob ng 10 taon. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Ang kanyang mga balikat na dati ay laging nakayuko sa bigat ng hapis ay dahan-dahang tumuwid. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga pulis ay pinalilibutan, ang nagngingit-ngit na si Isabel at ang walang malay na si Doña Carmen na isinasakay sa stretcher, biglang kumawala si Ferdinand mula sa hawak ng mga gwardya. Sumubsob siya sa sahig, gumagapang patungo sa paanan ni Winona. Ang kanyang mamahaling suit ay punit-punit na. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay basang-basa na ngayon ng pawis at luha. Winona, pakiusap! Ang paos na atungal ni Ferdinand habang pilit na hinahawakan ang laylayan ng kanyang bestida. I'm sorry. Patawarin mo ako. Huwag mong gawin ito sa akin. Isipin mo ang pamilya natin. Isipin mo ang utang na loob mo sa akin noong kinuha kita sa hirap. Pakiusap. Bawiin mo ang mga demanda. Iligtas mo ang kumpanya ko. Dahan-dahang iniurong ni Winona ang kanyang paa. Inilalayo ang kanyang sarili mula sa maruming hawak ng lalaking minahal niya noon. Tinitigan niya si Ferdinand, hindi nang may galit, kundi nang may matinding awa para sa isang taong ang tanging yaman ay pera at kasinungalingan. Utang na loob? Ang boses ni Winona ay kasing lamig ng hanging amihan, ngunit kasing talim ng labaha. Ferdinand, 10 taon akong naging alipin sa sarili kong bahay.
10 taon kong ibinigay ang aking dugo, pawis, at dangal para lang maging maayos ang buhay niyo. Ang utang na sinasabi mo, bayad na yon. Bayad na ng bawat luhang pumatak sa aking mga ensaymada habang tinatrato niyo akong basura. Wala na akong utang sa'yo at wala ka na ring pag-aari sa akin. Mula sa likuran, dahan-dahang lumapit si Enzo, ang kanyang 7 taong gulang na anak. Ang bata ay nanginginig. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom sa takot habang nakatingin sa kanyang amang nakasubsob sa sahig at sa kanyang inang tila naging isang estranghero sa kanyang paningin. Ang mga maling kwento at lason na itinanim ni na Isabel sa isipan ng bata ay tila ba isang pader na humaharang sa kanilang dalawa. Tumalikod si Winona kay Ferdinand at lumuhod sa harap ni Enzo. Hindi niya pinuwersa ang bata na yakapin siya. Sa halip, inilabas niya ang isang maliit na keychain mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na laruan ng tinapay na siya mismo ang gumawa noong sanggol pa si Enzo. Enzo, anak, mahinin niyang tawag. Ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa pagmamahal. Alam ni Mommy na marami kang narinig na hindi maganda. Alam ni Mommy na natatakot ka. Hindi kita pipilitin na sumama sa akin ngayon nang may takot. Pero narito si Mommy. Palaging narito. At hinding-hindi na kita iiwan muli. Lumipas ang 2 taon na tila ba bawat araw ay isang pagpapatunay ng lakas ng loob at panibagong simula. Ang ingay ng mga sasakyan sa abalang kalsada ng Maynila ay tila ba isang background music lamang sa payapang buhay na itinayo ni Winona para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Sa isang malinis at maliwanag na kanto, nakatayo ang isang tiyangge na may karatula sa itaas na yari sa kahoy. Nakaukit doon sa gintong letra ang pangalang lasa ng ina. Ang amoy ng mainit na tinapay, natutunaw na mantikilya, at matamis na asukal ay humahalimuyak sa paligid. Umaakit sa bawat taong dumadaan. Ito ang tahanang binuo ni Winona mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Sa loob ng kusina, hindi na nakayuko si Winona. Ang kanyang mga balikat ay matuwid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bawat pagmasa niya ng harina. Ang mga peklat sa kanyang mga kamay ay hindi na tanda ng kahihiyan, kundi mga medalya ng kanyang katatagan. Mommy, luto na po ba ang ensaymada para kay Tito Donato? Ang masayang tanong ng isang 9 taong gulang na bata. Si Enzo iyon. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na rin ang suot nitong mamahaling damit na dati ay ginagamit upang ilayo siya sa kanyang ina. Suot ng bata ang isang maliit na apron. Ang kanyang mga pisngi ay may bakas ng puting harina habang tinutulungan niya si Winona sa pag-aayos ng mga tinitinda. Sa tulong ng mahabang panahon at matiyagang tamban-tamli, dahan-dahang naunawaan ni Enzo ang tunay na kahulugan ng pagmamahal na hindi ito nasusukat sa mamahaling laruan, kundi sa init ng yakap at katotohanan. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga paninda, nakatanggap si Winona ng isang liham na nanggaling sa loob ng bilangguan. Mula ito kay Ferdinand. Sa loob ng 2 taon, ito ang unang beses na naglakas loob itong sumulat. Humihingi ito ng tawad, nagmamakaawang mabisita si Enzo, at nagsisisi sa lahat ng kanyang ginawa matapos siyang iwanan din ni Isabel na ngayon ay nagdurusa rin sa hiwalay na selda dahil sa pagnanakaw at panloloko. Tinitigan ni Winona ang sulat. Wala na siyang nararamdamang galit. Wala na ring pait. Ngunit wala na ring pag-ibig. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Pinatawad niya si Ferdinand hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa kapayapaan. Marahan niyang itinupi ang papel at inilagay ito sa basurahan. Ang kanyang nakaraan ay wala na roon. Ang kanyang bukas ay nasa harap niya ngayon. Eksaktong 5:00 ng hapon, tumunog ang maliit na kampana sa pinto ng tiyangge. Pumasok ang isang lalaking may dalang isang pumpon ng mga sariwang bulaklak ng huong-duong. Si Attorney Donato. Sa loob ng 2 taon, nanatili itong isang matapat na kaibigan,
isang tagapagtanggol, at isang tahimik na tagahanga na naghihintay sa tamang panahon. Mabango ang hapon natin ngayon, Winona. Ang malambing na bati ni Donato habang iniaabot ang mga bulaklak. Isang tunay at magandang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Winona. Isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Dahan-dahang lumapit si Donato at kinuha ang panyo upang punasan ng isang maliit na mantsa ng harina sa pisngi ni Winona. Ang kanyang hawak ay puno ng pag-iingat at labis na paggalang. Sa sandaling iyon, walang kailangan pang sabihin. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng pangako ng isang pag-ibig na hindi nakakasakal, isang pag-ibig na nagpapalaya. Lumabas ang tatlo sa balkonahe ng Tiangge upang panoorin ang paglubog ng araw sa Vint Manila. Ang langit ay nagkulay kahel at lila. Tila ba isang malaking pintura na nagbabadya ng pagtatapos ng isang kabanata at pagsisimula ng isa pang mas maliwanag na yugto. Naisakatuparan na ang lahat. Ang katarungan ay nakamit, ang anak ay nabawi, at ang sarili ay natagpuan muli. Ang kwento ni Winona ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa muling pagkabuhay ng isang babaeng minsan nang inakalang siya ay walang kwenta. Sa bawat kagat ng kanyang ensaymada, nalalasahan ang tamis ng tagumpay at ang anghang ng karanasan na nagpatatag sa kanya. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kahusay magsakripisyo para sa iba, kundi sa kung paano niya pinahahalagahan ang kanyang sariling dangal. Ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi tungkol sa katapatan at respeto. At sa huli, ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang mabuhay ng malaya, masaya, at puno ng pag-asa sa ilalim ng bagong sikat ng araw. Ang bawat kagat ng ensaymada ni Winona ay patunay na sa kabila ng lahat ng pait, laging may natitirang tamis na naghihintay sa bawat bagong simula ng ating buhay. Maraming salamat sa inyong paglakbay at pananatili sa tabi ni Winona hanggang sa huling sandali ng kanyang kwento. Habang isinusulat ko ang bawat bahagi ng kanyang buhay, lalo na ang mga eksena kung saan tila gumuho ang kanyang mundo dahil sa pagtalikod ng sariling anak, naramdaman ko rin ang bigat ng bawat hikbi at ang hapdi ng bawat sugat sa kanyang puso. Hindi naging madali ang bawat kabanata dahil ang kwentong ito ay hinugot mula sa mga totoong mukha ng katatagan na madalas nating makita sa ating paligid. Mga kababaihang tinitiis ang lahat para sa pamilya hanggang sa matutunan nilang yakapin ang sarili nilang halaga. Ang pag-asa ay parang isang maliit na buto na itinanim sa gitna ng tuyot na lupa. Kailangan ng sapat na luha at tiyaga bago ito muling sumibol at maging isang matatag na puno. Sa huli, itinuro sa atin ni Winona na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay, kundi tungkol din sa paggalang sa sarili. Ang pagpapatawad ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang paraan upang putulin ang mga tanikala ng nakaraan at hayaang muling magliwanag ang ating kinabukasan. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong mag-iwan ng isang katanungan sa inyong mga puso. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Winona, kaya niyo rin bang bitawan ang lahat ng galit at patawarin ang taong nagnakaw ng inyong 10 taon para lamang makamit ang inyong sariling kapayapaan? O mas pipiliin niyo bang panghawakan ang pait bilang panangga sa hinaharap? Sana ay nagustuhan niyo ang ating munting paglalakbay. Ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin at damdamin sa aming comment section dahil ang inyong mga kwento ay mahalaga rin sa amin. Huwag niyo ring kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng lakas at inspirasyon. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, pagsubok, at tagumpay. Maraming salamat at pagpalain kayo ng may kapal.